So, workboard muna tayo ngayon. Tatlo uli yung ating schedule. Papuntang Ligas at meron din kaming kaawit. So, kahit pakunti-kunti muna, start ng malapit na magsa-summer. So, lalakas din to. So, unang kliyente na pupunta natin ngayon dito sa may Westville, Casimiro, Ligas sa Bacoor po. Ang problema ng unit is board na po, outdoor board ay lang function. Patay na kasi. Ito naman isa, check natin kung okay yung karga. Natin ngayon yung defective board para kung kaya electronic repair, repair natin. Mabigat talaga sa mga aircon pagka tabing creek ka, talagang nagbubutas sa evaporator. Katulad nung isang kliyente kanina, so babalik kami dahil wala kami 14A, bibili pa ng 14A. So tabing ilog siya, so halos lahat ng mga aircon niya, yun daw yung ngayon uling chinek up namin, palit na rin na evaporator. So ibig sabihin, nagbubutas talaga yung evaporator niya dahil nga tabing creek. Tapos yung isa din, napaltan na rin na evaporator. So yun ang magiging problema talaga pag tabing creek at saka tabing dagat sa mga ilog. Yan ang magiging problema ng aircon nyo. Kaya kung bibili kayo ng aircon, dapat talaga yung anti-corrosion, yung mga naka-design for corrosion, anti-corrosion. So one of the best na brand na based on experience, si Midea. Talagang Midea, one of the competitive siya sa mga tabing ilog, tabing creek. Yung brand sila, model sila na na anti-corrosion. So other brand din meron din naman. Pero siyempre sa katagalan, i-compare natin sa ibang brand, malalaman natin kung sino yung matibay talaga pagdating sa mga tabing ilog, tabing malapit sa dagat. So one of the brand na pwede i-recommend yung Midea. Buy muna po kami para mag-lunch dito sa paborito namin karinderya. Sigip ng kalsada ng isang kliyente namin dito sa alam mo ano ba ito? Ano lugar to? Sa Mala. Pulburista. Kawit, Cavite. So nililitis po natin ngayon kung may possible leak. So ito isang mahirap na scenario pag yung micro leak. So, mahirap pa natin. So doon sa evaporator, indoor unit, negative leak. Sa indoor unit evaporator niya, negative yung micro leak. Ilang beses na namin yung sinubukan, wala makita. So kung puli sa outdoor, may makita tayo. Makita mo na may langis eh. Tuyo din. Wala rin patak, walang patak dyan. Ito tayo nakita ang micro-leak dito sa may condensing unit, sa may pinakatabi ng board.
Ayun, nakita rin ng salary, no? Napakaliit. Oo, di sa totoo lang, ano? Papalitin mo lang. Ayan, si... After po na ma-execute natin yung leak, so directly nyo po tayo ngayon ng indoor and outdoor. So i-pressure natin, palalabasan muna natin bago tayo mag-vacuum. Ready to vacuum po tayo, siguro mga before 7, tapos yung vacuum natin. 30 minutes. Pagkatapos malinis, indoor and outdoor, ma-execute yung dalawang butas ng outdoor. Kasi last na natin, system the process na tayo balik. Ibabakin na natin ang system ngayon para malinis at walang moisture. Sigurado wala tayong moisture. 30 minutes vacuum. After ng vacuum po, charging na po tayo yung sa 120 PSI. Ang kanyang standing ano. Kaya na-execute na yung dalawang leak natin, micro leak, buti nakita doon sa malapit sa board. Okay, tumatakbo na siya ngayon ng maganda.